Sinabi ko rin na kung walang galit, ayoko nang pumatay. Tila nanigas ang dugo sa mga ugat ni H. Son. Humigpit ang mga kamay sa pagkakapit sa espadang hawak niya habang pilit na iniisip ang mga teknik na maaaring gamitin upang mapanatili ang kanyang buhay. Ito ay resulta lamang ng laban ng mga martial artist. Kung hindi ko siya tinaga, ako ang matataga. Biglang dumilim ang mukha ni Chien Eugene, nagdilim ang kapaligiran sa paligid niya. Ayos. Tagumpay mo yan. Kinilala ko yan bilang martial artist. Pero bilang tiyuhin, hindi ko yan matatanggap. Sa puntong iyon, ang tila naninindigan na galit na tinatago niya ay sumabog na parang isang apoy na hindi mapigilan. Isang braso lang ang kukunin ko, katulad ng sa pamangkin ko. Itinaas ni Chien Eugene ang kamay, at ang apoy ay sumiklab mula sa palad niya, lumalawak na parang apoy na umaalab sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ng ating bida, nakabaon sa kanyang puso ang takot na maaring mawalan siya ng braso, o higit pa. Apoy! Apoy! Tumakbo kayo! Sigaw ng mga tao habang ang apoy ay mabilis na kumakalat, nilalamon ang lupa't hangin. Sinubukan ng ating bida na pugutan ang apoy gamit ang puwersa ng kanyang espada. Tinamaan niya ang gitna nito, ngunit parang lumalakas pa ang apoy sa halip na hamina. Napilitang kumagat ng labi, nalaman niyang wala siya sa pabor na kalagayan. Nagsimula siyang mag-isip ng malalim, iniisip ang mga sabi-sabi tungkol sa Sacred Flame Divine Art, isang teknik na pwedeng gamitin muli ngunit sobrang lakas at mapanganib. Biglang may isang matibay na kamay na dumampi sa kanyang balikat, si Chien Eugene iyon. Ang isa niyang kamay ay naglalabas ng matinding apoy, habang ang isa ay mahigpit na nakakapit. Huwag kang lalaban. Kapag gumalaw ka at nagkamali ang tira ko, baka hindi lang braso mo ang maputol, baka pati katawan mo lumipad. Tahimik na nag-iisip ang ating bida ng paraan para makatakas. Alam niyang kailangan niyang magbakasakali, pero hindi pa panahon ng diretso ang laban. Sa loob ng kanyang isipan, ang mga pangamba at plano ay nagsasalpukan. Narinig ko na pwedeng gamitin muli ang Sacred Flame Divine Art. Pero sa lakas at tindi nito, kailangan ko munang umiwas. At sa sandaling iyon, isang anino ang bumaba sa likuran nila, isang oportunidad, isang taktikang maaaring magdala ng pagbabago. Bago pa man makapaghanda si Son para tumalbog o umatake, biglang may malamig at matatag na kamay na humawak sa kanyang balikat, si Chien Eugene iyon, na parang anino na damapo mula sa likuran. Mabilis ang kilos ni Chien Eugene, hindi lang basta nagbabala, kundi may kasamang matinding awtoridad sa tinig. Huwag kang lalaban. Kapag tumalon ka ng masyado, maaaring magkamali ang tira ko, baka hindi lang braso mo ang mapunit, pati katawan mo pa ang lilipad. Walang pag-aalinlangan, ginamit na ni Chien Eugene ang kanyang makapangyarihang teknik. Isang naglalagablab na apoy ang sumalubong sa paligid ni Son, halos bumulwak mula sa palad ni Chien at niyakap ang buong katawan ng ating bida. Lumabas ang mga apoy, tila sumayaw sa hangin, at nang tuluyang hamupa, ang natira na lamang ay ang punit-punit na panlabas na kasuotan ni Son. Sa napakabilis na galaw, naitanggal niya ang mga nasunog na damit at napalundag ng mataas, iniiwasan ang nagbabagang mga labi ng apoy. Muling nag-ipon ng hininga si Son, pinatibay ang kapit sa kanyang espada, handang bumalik sa laban. Si Chien Eugene, matatag pa rin sa dating pwesto, pinuwesto ang kamay sa likod, pinapanatili ang apoy na kanyang nilikha, isang bantayog ng kanyang lakas at determinasyon. Nagpanik sa loob si Son. Sa puso niya, bumulong ang mga takot. Mula pa sa simula, alam niya na ang bawat galaw ko. Kailangang makaiwas ako, pero muling tumingin si Son, at sa kabila ng kaba, nagdesisyon. Hindi na ako pwedeng umatras. Kapag umatras ako ngayon, wala nang bukas para sa akin. Buong tapang at determinasyon,
Itinaas niya ang espada, tumutok ng diretso kay Chien Yujin. Napailing si Chien Yujin, may halong pagkabigla sa matang nananabik sa laban. Walang takot, siya pa ang sumugod sa harap ng apoy na hindi kayang wasakin. Ngunit hindi inaasahan ni Chien, sa kanyang mga mata, ang matibay na firewall na siya sanang maging kanyang tanggulan ay nagbitak. Isang malakas na pagsabog ang bomb-alot sa paligid, at sa gitna nito, bumagsak si Son ng buong lakas sa lupa. Nang inag ang kanyang katawan, naramdaman ang pangungulila ng takot at pangamba. Ganon ba siya kalakas? Biglang may malakas na sigaw mula sa gilid. Anong malakas? Ang mahina ay ang mga mata mong bulag. Lumabas si Wuji, nakatunganga, may halong pahiwatig ng galit at pangungutya. Napatingin si Son, naalala ang mga limitasyon ng kanyang katawan at lakas. Unti-unting hamupa ang usok at liwanag, at sa harapan niya, lumitaw si Hama Cole. Napakilala niya ito ng may malalim na pag-asa sa tinig. Uncle, napagtanto niya bigla. Kaya pala, hindi pala lakas ni Chien ang naramdaman ko kanina. Ngumiti si Wuji, halos panghimasukan ang boses. Siyempre, pagod ka na, ano pa bang kaya mong gawin? Samantala, si Chien Yujin ay naging seryoso na parang nagbabadya ng unos. Hinawakan niya ang espada ng mahigpit at biglang sumugod mula sa likod. Nagulat si Hama Cole ngunit agad niyang hinarang ang atake gamit ang kanyang sariling espada, isang salpukan na puno ng tensyon at galit. Ngayon, ang laban ay naging isang matinding alitan ng mga tiyuhin. Sumunod si Wuji, malamig ang boses. Hindi niya ibinuhos ang buong lakas laban sayo. Tumawa si Hama Cole, tila tanggap ang hamon. Baka inisip niyang magiging interesante ang laban. Mabilis ang galaw ni Hama, umatake mula sa iba't ibang anggulo, pilit niyang iligpit si Chien Yujin sa depensa. Nag-alab ang galit ni Son. Pinagtipo niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, at sa isang malakas na pagbuga, pinasabog niya ito ng buong puwersa. Ang enerhiya ng dalawang mandirigma, ni Son at ni Wui, ay biglang bomb-alot sa buong lungsod, nagmistulang bagyong naglalakbay sa kalawakan. Sa gilid, nakatitig si Son ng may halong pagkamangha at pagkabigla. Napakinggan niya si Wui na may malalim na pag-iingat na sinabi, kung mapunta ka sa gitna ng dalawang ganyang kalakas, isang kisap mata ka nang lilipad palayo. Iyan ang tunay na antas ng mga master. Tahimik na nagmuni-muni si Son. Ramdam niya na wala pa siya sa ganung level ng kapangyarihan, at sa puso niya'y nagbabala, huwag maging padalos-dalos. Kapag hindi pa ganap ang kontrol, mas lalo lang akong masasaktan. Ngunit bago pa niya mahinahon ang sarili, isang matinding kirot ang bomb-alot sa kanyang dibdib, ang puso at atay niya'y tila nilalamon ng apoy. Sa biglang pagkahulog sa lupa, tanong niya sa sarili, ito ba ang tunay na kapalit ng pagbukas ng pinto ng buhay at kamatayan? Ang pagpasok lang ay sinasabayan ng napakatinding sakit. Nakatayo si Wui sa tabi, tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa malamig niyang tinig ay bomb-ulong. Huwag mo itong gamitin ng madalas. Ang sakit na ito, baka hindi lang yan ang iyong maramdaman, maaaring mas lalo pang lumala. Pinilit ni Son na umupo, nanginginig ang mga kamay, at nagbitiw ng isang mapait na biro. Sobrang sakit ko, gusto ko na sanang uminom ng tsa kasama ang demonyo, pero kahit mga salita ng aliw, parang hindi ko na kaya. Bagamat nanginginig, dahan-dahan niyang tinahak ang daan paarap. Lumapit si Wui, nagtanong ng may pagkabahala. Saan ka pupunta? Lumingon si Son, nagbigay ng isang mahina ngunit matamis na ngiti. Tinanggap na niya ang kanyang tungkulin, ang bayad para sa isang misyon. Kailangan kong magtrabaho. Nilapitan niya si Yan Su, na may hawak pa rin ang espada ng Scarlet-Eyed Demon Sword. Hinawakan ni Son ang matalim na talam, pinagmamasdan ito ng may taglay na saya at determinasyon.
Ang Hungry Ghost Sword. Dito ako sa Sichuan para talunin ka. Bigla siyang hinayla ng isang malakas na puwersa, tila nahulog sa isang malalim na panaginip, isang malabo at malamlam na mundo ng espada. Sa harap niya, isang babaeng may pulang buhok ang umiiyak ng todo, nilalamon ng lungkot at takot. Mama, pakigising, huwag mo akong iwan. Ang tinig ng babae ay pilit na lumulubog sa dilim ng panaginip. Napalingon si Soon sa paligid, naguguluhan, at bulong sa sarili. Ano ito? Nasaan ako? Nagbago ang eksena. Nasa isang madilim at maruming kalye siya ngayon. Ang mga kamay ng mga taong dumaraan ay basag, marumi, at ang hangin ay may bahid ng gutom. Ang mga babae ay naglalakad, may dalang basag na mangkok, humihingi ng limos. Paki, bigyan niyo po ako ng piso, ngunit tila walang nakakakita, walang pumapansin. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking malubhang na sugatan ang bumagsak sa tabi ng isang babae. Nataranta ang babae, hinawakan ang tao, sumisigaw ng may takot sa puso. Tito, gising na po kayo. Ang desperadong iyak ng babae ay umalangaw-ngaw, umaabot sa bawat sulok ng madilim na lansangan. May nahimete, pakitulungan naman. Nagbago ulit ang tagpo, ngayon ay nasa isang training ground na sila, nasa isang panahon ng matinding pagsasanay. Ang lalaking iyon ay, ganap nang gumaling ang lalaki mula sa kanyang malubhang sugat. Dinala siya ng babae sa loob ng sekta, isang lugar ng mahika at disiplina, upang turuan siya ng martial arts bilang pasasalamat sa pagsadyap sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya inasahan ang lalim at bilis ng kanyang pagkatuto. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas at lumalawak ang kanyang kaalaman sa mga sining ng Blood Sect. Sa mga unang araw, napakasaya ng babae. Ang liwanag ng pag-asa at bagong simula ay nakasulat sa kanyang mga mata. Nagbago ang tagpo. Maraming taon na ang lumipas, at sa loob ng sekta, umalangaw-ngaw ang malalakas na sigaw na nagmumula sa mga tagasunod. Ang Blood Sect ay immortal. Ang Blood Sect ay immortal. Mas matanda na ang babae ngayon, kasama ang ating bida at iba pang mga mandirigma. Ang kanilang mga tinig ay puno ng tapang at paniniwala sa kanilang misyon. Ngunit bigla, isang matalim na palaso ang lumipad mula sa dilim, tumusok ng malalim sa dibdib ng babae. Dahil sa sakit, napilitang samuka siya ng dugo, nagdulot ng matinding gulat at panik sa mga tao. Rebelde ito. Dumating na ang mga traidor. Sigaw ng isa. Nagliyab ang paligid, nilamon ng apoy ang mga gusali at taniman. Mga traidor. Nang hamupa ang apoy, ang lungsod ay nagmistulang isang abo at usok na lang ang natira, wala ng ibang tao. Sa isang nakakabinging katahimikan, muling tinusok ng isang matalim na espada ang babae. Ang kanyang pulang buhok ay tila naging sagisag ng sakripisyo, isang simbolo ng pagkamatay at paghihirap. Sa harap niya'y nakatayo ang malupit na Hungry Ghost Sword. May isang malakas at malamig na boses ang nagsabi, "Pumasok ka sa espada at pagsilbihan ang sekta." Iyon ang huling utos ng sekta. Nalilito si Soon, nakatitig sa pangyayaring naganap. Unti-unti niyang tinatanong ang sarili. Ano ito? Sa huli, ito ba ay alaala? Kanino ito? Bigla, may boses na nagmula sa dilim sa likod niya. Ikaw ba ay isang tagapagmana rin ng sekta? Lumabas mula sa dilim ang babaeng may pulang buhok, matalim ang tingin at seryoso. Kinausap niya si Soon. Nakita mo ba ang alaala kanina? Kaya mong makipag-ugnayan sa akin dahil sa blood clan ng taong iyon. Tiningnan ni Soon ang babaeng ito nang may halong pagdududa at pag-usisa. Ikaw ba ang may-ari ng alaala kanina? Biglang sumigaw ng galit ang babaeng pulang buhok. Sagot mo na ang tanong ko. Ano ang kinalaman mo sa demonic sect? Kung hindi ka sisigot, ngunit biglang tumigil siya at natahimik,
Ang mga mata ay nagulat at tila nanlumo. And no limit. Ang pag-aalinlangang bulong niya. Nagulat si No Limit nang marinig ang kanyang pangalan na nabanggit mula sa bibig ng babae. Muling sumigaw ito ng matindi. Bakit ka nandito? Mahigit 100 taon ka nang nasa impyerno. Tinanong ni No Limit nang may pagkalito. Sino ka? Sino ang nakakakilala sa akin? Ngayon lang kita nakilala. Napangisi si Pulang Buhok, ngunit matindi pa rin ang kanyang tinig. Sagot mo ang tanong ko. Ano ang kinalaman mo sa demonic sect? Kung hindi ka sisigot, ngunit biglang tumingin si Soon sa likuran niya. Napansin niyang unti-unting lumalabas mula sa anino si No Limit. Masigasig na muling tinanong ni Pulang Buhok. Eto na si No Limit, di ba? Bakit ka nandito? Mahigit 100 taon ka nang. Namatay ka na ng mahigit 100 taon. Sumigaw si No Limit ng buong galit, halos umuga ang kanyang boses sa dilim ng paligid. Sino ka? Sino ang nakakakilala sa akin? Ngayon ko lang kayo nakilala. Ngunit hindi nagpatalo si Pulang Buhok. Lumapit siya ng matatag, matay naglalagablab ang apoy ng nakaraan. Siyempre naaalala niya, sigaw niya na may halong puot at sakit. Ang nakakatakot na ekspresyon mo noon, No Limit, ang lakas mo nang paslangin mo ang lahat ng parang mga hayop noong 100 taon nang sinakop mo ang blood sect. Namatay ako, at naging espada. At malinaw ko pa ring nararamdaman ang anino mong iyon sa likod ko. Napangisi si No Limit, tila may lihim na itinatago. Kaya hindi mo pa talaga ako seryosong nakilala, di ba? Wika niya ng malamig, halos nang iinsulto. Kaya pala sobrang kampante mo. Tumayo ng matapang si Pulang Buhok, galit na galit. Anong ibig mong sabihin na kampante? Ngunit malamig na sumagot si No Limit. Nakatayo ka lang dyan, diretso mong tinitingnan ako. Iyan ang kampante, kasi ang mga tao sa blood sect, kailangan lang akong makita, at ipapasa ko sila diretso sa impyerno. Bigla, sumiklab ang enerhiya ni Pulang Buhok, bumilis ang kanyang mga galaw, sumugod siya para sulungin si No Limit. Paano mo nagawang insultuhan ang aking sekta ng basta-basta? Sigaw niya, ngunit tila napahiya, ang galit na hampas ni Pulang Buhok ay palpak. Sa halip, tumama sa kanya ang isang malupit, nakakapasong palo mula kay No Limit, isang sakit na sumabog sa kanyang katawan. Nabagsak siya ng ilang dosenang metro ang layo, habang nakatitig ng malapad si Son, puno ng pagtataka at kaba. Dahan-daang lumapit si No Limit, nakataas ang isang kamay na puno ng malamig na enerhiya. Mukhang ang galing sa blood sect, wika niya na may halong pang-iinsulto. Niyakap ni Pulang Buhok ang kanyang namamagang mukha, tumitig ng matindi at nagmura ng may galit. Isang hayop na ito, hindi napigil ang manghimasok ang ating bida, si Son, na puno ng pagkalito at pagkabahala. Tumahimik kayo, sandali lang. Tinalikuran ng blood sect ang dalaga at ginawa siyang espada. Nasira ang lugar na iyon. Akala ko gusto mo yun. Ngunit sumagot si Pulang Buhok ng may mabigat na ekspresyon, halos may lungkot sa kanyang tinig. Hindi ganoon kasimple, Ginoo. Napahinto si Son, na nagulat nang marinig ang tawag na Ginoo. Ginoo, napailing siya. Hindi pa niya mahawakan ng matagal ang Hungry Ghost Sword, ngunit tinatawag niya itong ganoon. Umupo si Pulang Buhok sa lupa, tinanggal ang init ng galit mula sa kanyang katawan, at nagpatuloy ng may lungkot at pag-aalala. Yung mga traidor ay basta-basta nawasak at pinagsamantalahan ang mga aral ng pinuno ng sekta sa loob ng maraming henerasyon. Pero hindi lahat ng tagasunod ay ganoon. Kalahati ng mga tao ay mabubuting tao, tapat na sumusunod sa kalooban ng pinuno ng sekta. Ngunit si No Limit, tumingin siya ng matindi sa kalaban. Pinatay niya ang lahat ng salungat sa kanya, hindi lang mga pinuno, pati mga inosenteng tagasunod. Nagbago na ang lahat, ngunit kahit ang mga mabubuting tagasunod ay walang iniwang buhay.
Malupit na pinatay ni No Limit ang lahat ng sumalungat sa kanya, walang kinikilingan, walang awa. Tumindi ang galit ni Pulang Buhok, tumindig siya ng buong tapang, at itinuro ng marahas si No Limit, parang gusto niyang gawing sala ang buong pagkawasak. Ngunit bago pa sila tuluyang magtagisan, biglang sumalampak si Son sa gitna, halos naglalaban ang dalawang nilalang, at tahimik na boses niya ay parang kidlat sa katahimikan. Tigil na kayo, nakakaistorbo na kayo sa akin. Hinawakan niya si No Limit ng mahigpit, at matapang na tinanong si Pulang Buhok. Isa na lang ang itatanong ko, kung sisirain ko ang espada, babalik ka ba sa kaharian ng Buddha? Marahas, halos may kirot na sagot ni Pulang Buhok. Hindi ko alam, Ginoo, kasi hindi pa ako nasira kailanman. Nagdalawang isip si Son. Sa plano niya, sisirain niya agad ang espada pagkatapos niyang makuha ang lahat ng martial arts nito. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Naalala niya ang sinabi ni Pulang Buhok kanina. Nakikipag-usap ka sa akin ng ganito dahil sa Blood Clan ng taong iyon. Kung hindi dahil doon, hindi ito posible. Napaisip si Son ng malalim, malinaw na ito ay dahil sa Blood Clan. Napakaraming impormasyon ang maaaring nakatago sa Hungry Ghost Sword. Marahil, may mga lihim tungkol sa dugo ng kanyang ina na dito nakatago. Ngunit, kung iiwan niya lamang ito, marami ang magbabantay at baka hindi niya makuha ang nais. Ano ang dapat niyang gawin? Nagbago ang tagpo, ngayon nasa isang sirang gusali malapit doon. Nakapikit ang ilang tao, nakatitig ng nakabuka ang bibig, sumisigaw sa takot at pagkabigla. Demonyo! Nasira ang demonyong espada. Yung batang iyon ang Samira. Ngumiti si Son nang makita ang mga iyon. Parang panalo na panalo siya kahit papuno ng panganib. Biglang lumitaw sa likuran niya si Shin Haran, nagmamalasakit ang tono. Young Master, nagawa mo. Lumingon si Son at nakilala ang Young Lady Haran, na may halong pag-aalala sa mga mata. Okay ka lang ba? Tanong niya. Ngumiti si Haran, kahit halatang may sakit pa rin. Oo, maliban sa nabaling tadyang, ayos lang ako. Tiningnan niya ang espada sa kamay ni Son at nagtanong. Pero ganoon ba talaga itsura ng orihinal na demonyong espada? Lumapit si No Limit mula sa likuran, pinalambot ang kanyang boses sa babala. Huwag kang matakot, kumilos ka ng natural. Hinaplos niyon ang balikat ni Son, may halong aliw at suporta. Okay lang yan, Mr. Son. Kahit peke ito, totoo tong bagay na to. Nakahanap ako ng pinakakatulad nito sa mga sandata sa loob ng librariya. Hindi ito libre, ginamit ko ang lebel ng kontribusyon mo bilang bayad. Mas matagal pa bago makarating si Son sa susunod na palapag. Sa likod ng kanyang isipan, malinaw na itatago ng ligtas sa librariya ang totoong Hungry Ghost Sword, isang lihim na kailangang bantayan ng mahigpit. Biglang kumulog ang mga yapak sa likuran niya, at tumaas ang kilay ni Son. Tito, Tito, sigaw niya nang makita ang pamilyar na anyo. Nilapad ni Hammer Cole ang kanyang mga braso ng malugod at inanyayahan, Son, halika, yakapin mo ako. Nagulat si Son sa kakaibang init ng damdamin ng kanyang tiyuhin. Napansin niya ang bahagyang lungkot sa mga mata nito, isang lihim na pinipigil na tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Hinaplos ni Hammer Cole ang balikat ni Son nang may malambing na tinig, ilang taon na ang lumipas, sobrang laki mo na. Baka hindi mo na ako makilala kapag nagtagal pa. Ngumiti si Son nang may bahagyang saya. 3 taon na pala ang lumipas, Tito. Lumapit si Shin Haran, mahinahong nagsama ng mga kamay, dakilang bayani, isang malaking karangalan ang makilala ka. Ako si Shin Haran mula sa Beggar Gang. Napangiti si Son, ikaw pala ang misteryosong Shin Haran na madalas pag-usapan. Matiyag ang tanong ni Shin Haran, kumusta ang laban mo sa Sacred Fire Demon Lord? Natawa si Hammer Cole,
At sagot niya, paano ba naman? Tumakas siya. Nabigla ang dalawa, tumakas siya. Oo, sagot ni Hamukol, naipit siya ng Scarlet-Eyed Demon Sword at malubhang nasugatan. Kaya kapag lumaki ang laban, napapasangkot ang Scarlet-Eyed Demon Sword, isang sandata na matagal nang nakatago. Yakap niya si Shinharan at sabay silang tumakas. Mahigpit na suhestyon ni Son, Tito, magpalat muna tayo ng lugar. Maraming gustong sabihin. Napaisip si Son, hindi niya inasahan na mababago ang kanyang kapalaran dahil sa mga pangyayaring ito. Kailangan niyang marinig ng diretsyo ang mga sagot mula sa taong ito. Kinuskos ni Hamukol ang ulo, pasensya, hindi ako pwedeng manatili ng matagal ngayon. Naghihintay ang mga kasama ko. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko, dumating ako dahil inisip kong may kinalaman ito sa gulo ng Demon Sword at sa mga taong hinahabol ko. Mahina ang tinig ni Son, kung sinabi mo na mga taong iyon ang hinahabol mo, maaari kaya? Matining ang sagot ni Hamukol, oo. Sila ang mga pumatay sa mga tauhan ko. Naramdaman ni Son ang malamig na takot na damaloy sa kanyang katawan. Totoo nga, ang mga pumatay na iyon ay may malalim na ugnayan sa Hungry Ghost Sword. At sa gitna ng lahat, siya ay napasabak sa isang gulo na mas malaki kaysa sa kanyang inakala. Naalala ni Hamukol ang isang bagay at bahagyang napakunot ang noo. May isa pa. Mas lalo kong sinuri ang impormasyon, at mali pala ang unang akala ko. Bagamat hindi ko pa rin matukoy kung saan talaga nagmula ang espada, kung sila nga ang may kagagawan, iba ang estilo nila. Kaya malamang, hindi nila ito ang magnanakaw. Nagkatinginan sina Son at Shinharan. Nauhaw sa kasagutan si Haran kaya agad siyang nagtanong, sino nga ba ang mga sila, na tinutukoy mo? Tumikim si Hamukol at bahagyang tumagilid, parang may alon ng bigat sa kanyang balikat. Pasensya na, hindi ko pwedeng sabihin ng malinaw. Delikado. Pero, Tito, mahigpit ang tono ni Son, dama ang pangambang nararamdaman niya. Pumikit si Hamukol, at sa kanyang muling pagdilat, malamig ang boses, puno ng babala. Ang tanging maipapayo ko lang, mag-ingat kayo kapag nakakita kayo ng mga taong may salitang anching, sa baluti ng kanilang espada. Parang umalangaw-ngaw ang salitang iyon sa isipan ni Son. Shing, iyan ba ang pangalan ng pamilya? Hindi ko alam ang buong pangalan. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung sila talaga ang mga hinahanap ko. Pero ang sigurado ako, kapag nakita mo sila, huwag kang magtanong. Huwag kang lalapit. Tumakbo ka. Nanigas si Son sa sagot. Mabilis siyang sumagot, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Tito. Ayaw nang palalimin pa ni Hamukol ang usapan. Mabilis siyang nagbago ng tono. Sige na, salamat sa oras ninyo. Pero ikaw, Son, ano ang mga plano mo? Pupunta ako sa Danga. Pagkatapos, diretsyong hub. Sasali ako sa Longfong Association. Bahagyang tumaas ang kilay ni Hamukol. Longfong, sakto. Pupunta rin ako roon, para masilayan ang mga bagay na hindi pa pwedeng sabihin ngayon. May bigat sa tinig niya, pero, may halong saya. Panahon na para makita ang katotohanan. Masaya akong nakilala kita, Son. Agad siyang pinigil ni Son, may hinugot mula sa kanyang bag. Tito, teka lang. Inutusan ako ng pamilya na ibigay ito sayo. Inilahad niya ang isang selyadong scroll. Ngumiti si Hamukol habang tinatanggap ito. Maraming salamat. Pakibati na lang ang mga kapatid mo. Hanggang sa muli, mag-ingat ka. At parang sinag ng kidlat, nawala siya sa paningin. Naiwan si Son, nakatanaw sa malamlam na liwanag sa langit. Marahan siyang nagbulong sa sarili. Shing, wala sa alaala ko sa unang buhay, at kahit sa pangalawa, ni minsan ay hindi ko pa narinig ang pangalang iyon. Anching, ito ba'y apelyido? O simbolo ng isang matagal nang bumagsak na bansa?
Isa lang ang alam ko. Tumingin siya sa kanyang kamay, tangan ang kapalaran na unti-unti nang nabubunyag. Wala akong pakialam kung anong ibig sabihin ng Anqing. Kapag nagkita kami, doon ako makakakuha ng kasagutan. Sa hinaharap, wakas ng Season 1. Kung gusto nyo ng Season 2 nito mag-comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.